Ka-TBSA, bago tayo magpatuloy ay iaanunsyo ko muna ang nakahula ng ating nakaraang episode. Congratulations dahil panalo ka ng 300 pesos GCash. Sa ating mga viewers, baka ikaw na ang susunod na manalo. Kailangan mo lang mag-subscribe at hulaan ang one-word title o isang salitang pamagat ng ating video ngayong araw. Naaalala mo ba ang isa sa iconic performance ni KZ Tandingan sa isang singing competition sa China? Kasama niya roon ang dalawang sikat na singer-performer na sina Jessie J at Coco Lee. Bagamat napahanga tayo sa performance na ito, isa namang nakakalungkot at nakakagulat na balita ang nangyari matapos matagpo ang wala ng buhay si Coco Lee nito lamang 2023. Ngayong araw ating sisiyasatin kung ano nga ba ang totoong nangyari kay Coco Lee. Taong 2001, dumalo sa Oscars si Coco Lee upang awitin ang theme song ng pelikulang Crouching Tiger, Hidden Dragon na nanalo ng parangal ng gabing yun. Ang pagtatanghal na ito ni Coco ay umani ng umaatikabong palakpakan ng lalong nagpasikat sa kanya bilang isang bituin sa mundo ng pop music. Ang kasagsagan ng kanyang karera ay noong early 2000s, ngunit nito lamang 5 ng Hulyo 2023 ay tuluyang naglaho ang kanyang kinang matapos siyang pumanaw. Nabalot naman ng intriga ang kanyang kamatayan matapos mag-post ng cryptic na mensahe ang kanyang kaibigan na nagsabing na posibleng dahilan ng kanyang pagkamatay. Ano nga ba ang totoong nangyari kay Coco Lee? Upang mas maunawaan, balikan natin ang kasaysayan ni Coco. Noong 1960s, nagkakilala ang dalawang estudyante ng Peking University sa Beijing, China na mabilis na nahulog sa isa't isa. At kalaunan ay naging mga magulang ni Coco. January 17, 1975, ipinanganak si Coco na may Chinese name na Mei Lin Lee. Ipinanganak siyang suwi o nasa breech position, kaya't nagdulot ito ng dislocation sa kanyang kaliwang bukong-bukong at misalignment sa balakang na nagpahirap sa kanya habang lumalaki. Si Coco ay bunso sa 3 magkakapatid. Sa kasamaang palad, ilang buwan pa lamang mula nang siya ipanganak ay namatay ang kanyang ama, dahilan upang kumayod ng doble ang kanyang ina para mabuhay sila ng kanyang mga kapatid. Noong 1984, lumipat ang kanilang pamilya sa Amerika upang humanap ng mas magandang oportunidad. Dito nagtrabaho ang ina ni Coco sa isang Chinese medicine clinic. Dahil masisipag at matatalino ang magkakapatid, naging matagumpay silang 3 sa napili nilang larangan. Ang panganay na si Chulin bilang doktor, ang pangalawa na si Silin bilang abogado at ang bunso, si Coco sa music industry. Ngunit paano ba napadpad si Coco sa industriya ng pag-awit? Noong 1991, sa edad na 16, sumali at nanalo si Coco sa Miss Teen USA pageant. Ito ang nagbigay sa kanya ng kumpiyansa. Nangyari ang kanyang pagdiskubre sa talento sa pag-awit nang minsan siyang mag-record sa isang karaoke bar kasama ang kaibigan. Kalaunan, pinatugtog ng kaibigan ni Coco ang kanyang recording sa kanilang restaurant at maraming mga customer ang naging interesado sa boses sa likod ng recording na ito na si Coco. Dito na nagsimulang sumagi sa isip ni Coco na siya ay may talento sa pagkanta. Sa edad na 17, sumali siya sa singing competition sa California at nanalo. Nung sumunod na taon, bumalik siya sa Hong Kong para sumali sa TVB's International Chinese New Talent Singing Championship at nakuha niya ang 2nd pwesto. Sa suporta ng kanyang pamilya, iniwan ni Coco pansamantalang pag-aaral para i-pursue ang karera sa musika. Hindi naging madali
ang simula ni Coco sa Hong Kong dahil ang kanyang music style ay progressive at noong mga panahong yon ay tanging mga singer na may sweet voice ang tinatangkilik ng masa. Dahil dito, binibigyan lamang siya ng kaunting linya sa mga awitin. Nang marinig ng Taiwanese record company na Modern Style Records ang kanyang kakaibang boses, ay naging interesado sila sa kanya at pinapirma ito ng kontrata na kanya namang tinanggap. Noong 1995, inilabas ni Coco ang kanyang unang English album na Brave Enough to Love na nakabenta ng mahigit 130,000 copies sa isang buwan. Gayunpaman, hindi naging sapat ang tagumpay na ito upang mabigyan si Coco ng sapat na pera. Marami siyang naging kompetensya at may mga pagkakataong lumilipas ang 1 o 2 buwan na wala siyang trabaho. Nabuhay siya sa maliit na bayad na nagkakahalaga lamang ng 1,000 Taiwanese dollar bawat linggo, sapat lamang para bumili ng tinapay at noodles na ipinapantawid niya upang makasurvive. Gayunpaman, ang kanyang masalimuot na mga araw ay natapos nang makilala niya ang kilalang lyricist at producer na si Chen Yao noong 1996. Si Yao na tinaguriang The Star Maker ang nagbigay ng malaking tulong kay Coco. Napasailalim si Coco sa management ng Sony Music Taiwan. Sa tulong ni Yao, mas nakilala si Coco bilang isang Chinese-American singer. Ang kasikatan ni Coco ay lalong umakyat pa sa kanyang album na Good Mood na may kantang Off Colors na naging Chinese theme song ng 1998 FIFA World Cup. Siya ang natatanging Chinese singer na nag-perform sa opening ng World Cup na nagdagdag pa ng kinang sa kanyang tagumpay. Naging bahagi rin ng ilang sikat na pelikula ang kanyang boses tulad ng A Love Before Time para sa Crouching Tiger, Hidden Dragon at Reflection para sa Disney's Mulan noong 1999. Inimbitahan pa siya ni Michael Jackson sa isang charity concert at naging malapit silang magkaibigan. Tinawag siyang Electric Hip Goddess dahil sa kanyang masiglang sayaw sa mga music videos. Umawit siya sa Oscar Awards noong 2001 para awitin ang theme song ng Crouching Tiger, Hidden Dragon na nanalo noong gabing yun. Sa kanyang kasikatan sa Asia, sinubukan ni Coco ang international career. Bagaman nakabenta ng 2 milyong kopya ang kanyang English album na Just No Other Way noong 1999, ito'y hindi naging matagumpay sa US dahil sa mga hamon sa merkado ng US. Muling itinuon ni Coco ang kanyang career sa Hong Kong at Taiwan, ngunit dito na siya nahirapan dahil sa pagsulpot ng mga bagong Chinese music artists. Nakaranas si Coco ng matinding kompetisyon at mga hamon at unti-unting natabunan ng bagong henerasyon ng mga singer. Dahil dito, noong 2004, sinubukan ni Coco ang pag-arte sa pelikula at TV. Gumanap siya bilang bida sa pelikulang Master of Everything kasama ang sikat na Chinese-American actor na si John Lone. Saksamang palad, hindi naging matagumpay ang pelikula. Kumita lamang ito ng kulang-kulang 10,000 Taiwanese dollar sa loob ng 3 araw na pagpapalabas sa Taiwan. Napagtanto ni Coco na hindi ganun kadaling pagsabayin ang pagiging mga awit at aktres. Bagamat may mga pagsubok sa kanyang karera, nagkaroon ng positibong pagbabago sa kanyang buhay. Sa panahong ito kasi, nakilala ni Coco ang taong itinuring niyang soulmate. Nakilala ni Coco ang Canadian businessman na si Bruce Rokowitz sa isang dinner sa isang social gathering. Doon ay agad silang nakapagpalagayan ng loob. Si Bruce na mas matanda ng 16 na taon kaysa kay Coco ay may 2 anak na babae mula sa kanyang naunang kasal. Nagsimula siyang magtagumpay sa Hong Kong bilang isang coach ng tennis at kalaunan ay naging CEO ng Global Brand Group Holding Ltd na may tinatayang net worth na $2 billion. Bago pa man si Bruce, nakailang relasyon na si Coco. Ngunit wala sa mga ito ang nauwi sa kasalan. Pagkaraan ng 1 taon ng pagdidate,
Sinorpresa ni Bruce si Coco ng isang alok ng pagpapakasal at isang singsing na may 9 carat na brilyante. Kahit nabigla ay agad namang sinagot ni Coco ng oo ang wedding proposal ni Bruce. Ngunit hindi nagtagal ay nagkaroon siya ng hesitation. Hindi dahil sa edad ni Bruce o sa kanyang mga anak, ngunit dahil sa kanyang mga experiences nung siya ay bata pa. Bilang resulta, tumagal ang kanilang dating stage ng 8 taon. Noong 2011, sa edad na 36, nagpasya si Coco na pakasalan na si Bruce. Nagkaroon sila ng marangyang kasal noong October 27, 2011 sa Sky 100, isang mamahaling restaurant sa Hong Kong. Tinatayang nagkakahalaga ng 150 million Hong Kong dollars ang nagastos sa kanilang kasal na dinaluhan ng mga kilalang tao tulad nila Jackie Chan, Oprah Winfrey at Beyonce na lalong nagpasikat sa okasyon. Matapos makilala ng husto si Bruce, madalas ipahayag ni Coco ang kanyang paghanga at pagmamahal dito. Noong araw ng mga puso noong 2014, nagpost si Coco ng larawan ng mga bulaklak na binili ng kanyang asawa para sa kanya. Tila proud si Coco sa relasyon nito sa asawa dahil madalas niyang i-post ang ilang mga detalye nito. Sa relasyong ito, si Coco ang tila mas maraming inilaang sakripisyo. Pagkatapos ikasal, nagpasya si Coco na magpahinga muna sa kanyang music career. Hindi lamang ito dahil sa pagpasok niya sa buhay mag-asawa, kundi dahil na rin sa kinakaharap niyang problema sa pagkawala ng kanyang boses, na pinakamalaking takot ng bawat mga awit. Sa paglipas ng mga taon, nakaranas siya ng mga problema sa kanyang boses ng ilang ulit. Ang pinakamalubha ay nang magkaroon siya ng matinding bronchitis na nagdulot ng buwang-buwang pag-ubo na sumira sa kanyang vocal cords at pumigil sa kanyang maipagpatuloy ang career. Nahirapan din siyang magsalita at minsan ay kailangan itong hawakan ang kanyang lalamunan para lamang makapagsalita. Natakot si Coco na baka kailangan na nitong tuluyang magpaalam sa entablado na kanyang unang minahal. Samantala, sa tulong ng encouragement ng kanyang ina ay unti-unting nanumbalik ang kanyang tinig. Noong 2016, lumahok si Coco sa popular na music show ng China na I Am a Singer. Sa finals, isinuot ni Coco ang parehong damit na isinuot niya sa Oscars at inawit ang theme song na A Love Before Time na inawit rin nito sa Oscars noong 2001 kung saan siya hinangaan ng milyong-milyong tao. Dahil dito, itinanghal siyang kampyon sa patimpalak na yon. Muli siyang nagtanghal sa halos kaparehong show na Singer 2018 kasama ang sikat na international singer na si Jessie J at ang Filipino artist na si KZ Tandingan sa kantang Bang Bang. Umani ito ng maraming papuri at positibong komento mula sa international spectators ng palabas. Maraming fans ni Coco ang humanga sa hindi nagbabagong pangatawan niya sa paglipas ng mga taon. At pinuri nila ang kanyang disiplina at standards upang mapanatili ang kanyang figura. Sa kanyang mga huling taon, nagnanais si Coco na magkaanak sa asawang si Bruce, ngunit hindi na kaya ng kanyang edad ang normal na pagbubuntis. Simula noong 2018, nagsimula siyang sumailalim sa IVF. Sumailalim siya sa mga komplikadong procedures at mga injections upang mabuntis at ang mga pamamaraang ito ay nagdulot sa kanya ng parehong physical at mental distress. Sa kabila ng 9 na pagtatangka, hindi nagbuntis si Coco. Kalaunan dahil sa mga failed attempts ay sumuko si Coco sa kanyang pagnanais na magkaroon ng anak. Sa kabilang banda, habang sinusubukan ni Coco na magbuntis, lumitaw na may mga problema sa pagsasama nilang mag-asawa maliban sa hindi pagbubuntis. Hindi malinaw kung kailan ito nagsimula, ngunit naging bihira ang kanyang masasayang post sa social media at nagsimula siyang magbahagi ng mga motivational quotes, marahil upang palakasin ang sarili.
Noong Hulyo 2020, nag-post si Coco ng larawan sa Instagram na may nakaka-inspire na mensahe tungkol sa strength at healing. May kasama itong link sa isang website na magbibigay ng payo para sa mga taong dumaranas ng emosyonal na pagsubok. Makalipas ng ilang araw, noong July 13, isinulat ni Coco sa Weibo ang mga katagang "Healing a broken heart takes courage and time." Hindi nagtagal, may mga ulat sa media tungkol sa nakakagulat na problema sa kasal ni Coco na nagpapahiwatig na maaaring nakikiapid ang kanyang asawang si Bruce. Gayunpaman, itinanggi ng manager ni Coco ang mga ganitong paratang. Kalaunan, nag-post si Coco sa Weibo at nagpapasalamat sa mga taong nagpaabot ng kanilang concern, bagamat sinabi rin itong patuloy umano na nagmamahal siya at minamahal. Sa kabila ng kanyang palaban at masiglang pag-uugali, lumabas sa isa pang post na nakakaramdam si Coco ng kalungkutan. Noong Agosto 2020, matapos ang 22 taon, muling inawit ni Coco ang Reflection na theme song ng Disney film na Mulan. Sumali rin siya sa sikat na palabas na Our Song noong Oktubre 2020 at bumalik sa Chin's New Year Gala noong Pebrero 2021. Kung saan siya nagtanghal kasama sina Jackie Chan at Angela Chang. Noong Marso 2022, sumali siya sa palabas na Infinity and Beyond. Kalaunan, nag-viral ang isang video kung saan makikitang galit na galit si Coco sa mga direktor ng palabas dahil sa pagbabago ng mga patakaran ng walang abiso na naging dahilan ng pagkakatanggal ng isang kalahok sa kanyang kuponan. Sa kabila ng pangyayari, pinayagan ng produksyon na magpatuloy ang kalahok matapos makipag-usap si Coco sa mga direktor. Sa mga huling yugto ng palabas, kapansin-pansin na bihira siyang lumalabas sa kamera at hindi siya sumali sa mga interviews matapos ng mga pagtatanghal. Kalaunan, napag-alaman na ito ay dahil sa iniinda niyang injury sa kanyang paa na dahilan kung bakit hindi nito matagalang tumayo. Noong February 23, 2023, inamin ni Coco sa isang post na may malubhang depekto siya sa kaliwang binti na itinago niya sa kanyang mga pagtatanghal sa matagal na panahon. Sa kabila ng mga pagsubok, nanatili siyang positibo at determinadong magpatuloy sa buhay. Ang injury sa kanyang binti ay lumala pa at nagdulot ito ng displacement sa kanyang balakang na nagdulot ng sobrang pagpapahirap at sakit kay Coco. Ito ang nagtulak sa kanya na sumailalim sa isang operasyon. Noong March 2023, nag-post si Coco ng isang video tungkol sa kanyang paggaling mula sa operasyon. Sinabi niyang ramdam niya ang sakit, ngunit nangakong kakayanin niyang tuluyang makarecover. Gayunpaman, sa mga panahong siya ay lubos na nangangailangan, wala sa tabi niya ang kanyang asawang si Bruce. Noong unang bahagi ng 2023, iniulat na hiwalay na sila ni Bruce. Ayon sa Oriental Daily News, isang kaibigan ni Coco ang labis na nagalit at nagkomento na patuloy ang pagtataksil ni Bruce at lantaran niya itong ginagawa kahit pa alam ni Coco. Pinatawad siya ni Coco nung una, ngunit hindi siya nagbago. Ito ang ikatlong pagkakataon na nakita siya ng isang kaibigan nilang kasama ang ibang babae at ipinaalam ito kay Coco. Sa huli, inamin ni Bruce ang kanyang pagtataksil. Noong March 2023, si Michelle Yeoh ay naging unang Chinese actress na nanalo ng Best Actress sa Oscar para sa kanyang papel sa Everything Everywhere All at Once. Binati siya ni Coco at sinabing ngayon ay hindi na lamang siya ang babaeng Chinese na nakaapak sa Oscars. Sinabi ni Coco na dahil kay Michelle ay bumalik ang kanyang mga alaala sa pinakamasayang taon ng kanyang buhay nang nagsisimula pa lamang siya ng inspirasyon mula kay Michelle. Kaya sinulat ni Coco sa mga huling pagkakataon ang The Song of Battle. Habang nagpapagaling ay na-update ni Coco ang kanyang mga fans sa social media paminsan-minsan. Nang tila maayos na ang takbo ng lahat ay doon naman lumabas ang nakakagulantang na balita matapos wakasan ni Coco ang kanyang sariling buhay.
Noong 5 ng Hulyo, ibinahagi ng kanyang kapatid ang nakakalungkot na balita. Ibinunyag niya na si Coco ay matagal nang nagdurusa sa isang condition na tinatawag na smiling depression. Ito ay isang kondisyon kung saan ang mga pasyente ay mukhang positibo at malakas sa labas ngunit labis na nalulunod sa kalungkutan sa loob. Ang mga taong tulad ni Coco ay madalas na itinatago ang kanilang tunay na damdamin. Ipinapakita lamang ang isang masayahing fasad sa mga nakakasalamuha. Kung hindi nila makayanang harapin ang kanilang kalungkutan at frustration, ang tumataas na presyon ay maaaring magdulot sa kanila ng trahedya. Ayon pa sa isang reliable source, bukod sa depresyon ay nakikipaglaban din si Coco sa breast cancer sa loob ng nakalipas na 6 na buwan. Itinago niya ito sa lahat maging sa kanyang pamilya at pilit na lumalaban ng mag-isa. Sumailalim siya sa surgery upang matanggal ang tumor na naging matagumpay rin naman. Sa huling impormasyon, sumulat si Coco ng kanyang last will at iniwan ang kanyang assets na nagkakahalaga ng hindi bababa sa $120 million sa kanyang ina. Sa kasalukuyan, isang palaisipan pa rin kung ano ang tunay na dahilan kung bakit winakasan ni Coco Lee ang kanyang buhay. Ito ba ay dahil sa iniisip niyang hindi na siya muling makakabalik pa sa kanyang career? Ito ba ay dulot ng pisikal na sakit dala ng kanyang iniindang mga karamdaman? O ang emotional struggles dulot ng kanyang nabigong kasal kay Bruce? Walang sino man ang nakakaalam, ngunit isa lamang ang sigurado tayo. Si Coco at ang kanyang kwento ay maaalala bilang isang inspirasyon ng kanyang mga fans at sa maraming tao. Ang pagmamahal niya sa kanyang karera ay walang kapantay kung kaya't marami rin ang totoong nagmamahal sa kanya. Kung ikaw ay umabot na sa bahaging ito ng video, maraming salamat sa iyo. Para sa iba pang istorya, huwag mong kalilimutang mag-subscribe sa aming channel at kung may nais kang ma-feature na kwento na sa tingin mo ay angkop sa channel na ito, maaari mo itong isulat sa comment section. Ito ang Tagalog Bizarre Story Archives.